Buenos dias, damas y caballeros. Today we are going to discuss a topic that you will not hear other vloggers discussing. Kasi sa other vloggers, either hindi ito mababiral o hindi ito matetrending at hindi lalaki yung kwan nila, yung views nila and share sa advertisement ng YouTube, or dahil bayad sila ng Malacanang at tabu topic ito. Kumbaga, this is a topic they should not discuss. And this topic is about the admission by Malacanang na citing records from the Bureau of Treasury na umabot na sa 18.49 billion, trillion, 18.49 trillion. So this is almost 19 trillion na utang. So ibig sabihin, kung si Duterte iniwan tayo ng 13 trillion na utang, na nadagdagan niya ng 8 billion from the 5 billion lang na utang during the Benigno Aquino the third administration, na nag-inherit rin naman ng 4 trillion na utang kay Gloria Macapagal-Arroyo. In short, so almost sa mga almost kwan lang, less than 1 billion lang, 1 trillion lang ang in-increase ni Pinoy sa utang natin, from more than 4 trillion sa utang during the left behind by the Macapagal-Arroyo administration. So pero kung kay Pinoy less than 1 trillion lang ang dagdag, kay Duterte 7 trillion, kaya na balloon to 13 trillion. At yung 13 trillion na iniwan sa atin ni Duterte ay naging almost 19 trillion. So ibig sabihin na dagdagan ng 6 trillion, almost 6 trillion in the last 4 years pa lang of the Marcos administration. So ibig sabihin, kung 2 years more at mangutang pa siya, hindi naman siguro kaya mangutang siya ng 1 trillion more para maging 8 trillion, 1 trillion per year. Kasi para nangungutang si Marcos para mga 3 trillion. So ibig per year, 2 to 3 trillion. So ibig sabihin nito, lalampasan pa niya yung utang ni Duterte. Kung 8 trillion dinagdag ni Duterte sa utang, baka si Marcos mga 10 trillion. Baka pagbaba niya 26 trillion na ang utang natin, which is malapit na tayo mabankrupt. Pero masakit dito, kaysa mag-belt tightening ang Marcos administration, kumbaga kaysa pigilan nila yung panggigigil ng mga kongresista para kumita, kaysa gayahin nila yung ginagawa ng mga leader sa Malaysia at Indonesia na habang krisis nagdesisyon sila, huwag na tanggapin yung mga matataas na mga salaries nila. Dito hindi. Walang pera para sa pork barrel, utang. Walang pera para sa insertion, utang. Walang pera para sa allocable funds, utang. Walang pera para sa milyon na sweldo ng mga cabinet members, utang. So yan. So yan ang solusyon. In fact, nagutang na naman ng 1 trillion. Kwan pa lang, nagsisimula pa ng taon. Nangutang na ng 1 trillion ang Marcos administration. Ibig sabihin, baka in the end of the year, baka naka 3 trillion na nadagdagan sa utang natin, or 4 trillion.
Kasi yun lang parang solusyon ng Marcos administration. Pero sa problema ng pagnanakaw, graft and corruption at saka kapalpakan sa gobyerno. Pero nakakatuwa, syempre, defensive na naman si Undersecretary Claire Castro. At kasalanan daw ito ni Duterte. Kasalanan daw nung tinanong siya ukol dito sa pag-akyat ng utang natin sa 18.49 trillion. Sabi niya, during an interview sa Cebu, kung saan meron ASEAN Summit, sabi niya, nung tinanong, ma'am, sabi ng Bureau of Treasury, 18.49 trillion na utang natin. Malaki na talaga nadagdagan kumpara sa Duterte administration. Sabi niya, tandaan po natin, lumaki ang utang natin hindi po sa panahon ngayon lamang. Inaamin niya, lumaki rin ngayon panahon. Tandaan po natin, lumaki ang utang hindi po sa panahon ngayon lamang. Okay, pareho kayo in short, inaamin niya, hindi ngayon lamang. Sana sasabihin, dito sa Marcos administration, hindi palisiyan natin mag-utang. Kaya hindi natin gagayahin kay Duterte. Pero parang sinasabi niya, hindi lamang tayo, ganun rin si Duterte. So kumbaga ginagaya ni Marcos si Duterte. Tandaan po natin, lumaki ang utang hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman po ni Pangulong Marcos, lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte, at ito ay napabayaan di umano dahil sa pag-aabuso sa Parmali at sa mga growth projects noon ng build, sabi niya. Castro was reacting doon sa sinabi ni Sara Duterte na sa The Hague, sa interview sa The Hague, na lumalaki na talaga ang utang ng gobyerno dahil hindi nagpo-focus si Marcos sa economic issues ng bansa, kundi yung benggansa lang sa mga political enemies niya. Hindi daw nagtatrabaho si President Bongbong Marcos. Sabi naman ni Claire Castro, nagtatrabaho naman si Presidente. Sabi niya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. Ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantala, ang Vice Presidente nandun po sa ibang bansa, nagbabakasyon. So wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN. At wala po siyang nagiging trabaho. So tama rin naman partly si Claire Castro na lumaki talaga. Sinabi ko nga sa inyo, from less than 1 trillion sa panahon ni Duterte, naging 13 trillion o nadagdagan ng 8 trillion sa panahon ni Duterte. Nadagdagan ng 8 trillion sa panahon ni Duterte. Pero sana ang ginawa ni President Bongbong Marcos from 2022, he should have done everything para ibaba yung utang. Alam naman niya, mataas na yung utang ng panahon ni Duterte at napunta sa nakaw. Sana binaba niya ito. Sana wala ng utang muna hanggang hindi ma-reforma ang gobyerno. Ang problema ay may music na naman. Baba tayo ulit. Ano ba yan? Nakakainis na talaga itong mga tao nagdadala ng music dito. Ang problema, kinokondena nga nila yung iniwan na utang ng 13 trillion. Imbes ginawa lahat para pababain ito kung pwede. Bayad utang muna, huwag munang mangutang. Dinagdagan nila at mukhang ngayon
So sobra pang utang nila sa Duterte administration kasi 4 years pa lang remember, 4 years pa lang meron ng utang ng 6 trillion more. 19 trillion ng utang. So by 2028 baka kwan na ito. Baka 20 to 22, 23 trillion na ang utang. So kumbaga same lang talaga sila. Kinokondena nila yung pag-iwan ni dagdag ng utang ni Duterte ng 13 trillion. And then sila rin pala kwan nila mas malaki pang utangin nila kaysa sa utang ni, kasi kwan pa lang 6 trillion na 4 years pa lang. Yung kay Duterte in 6 years 8 trillion. Dito 4 years pa lang 6 trillion na nadagdagan. May 2 years pa. Kung mangutang ulit ng 2 trillion per year, kung 2 trillion lang, di magiging 10 trillion na talaga ang dagdag na utang. 23 trillion na pag alis niya. So ibig sabihin nito, syempre kung mabagong ihip ng hangin, mabago ng gobyerno, yung ngayon kinokondena natin yung 13 trillion na utang ni Duterte, after 2028 uupakan rin natin ang 23 trillion na utang ni President Bongbong Marcos. So kawawa talaga tayo. At ang tanong, doon sa 13 trillion na utang ni iniwan ni Duterte, may nakinabang ba kayo? Ang tanong, ngayon sa almost 19 trillion na utang ni Marcos, may nakinabang ba kayo? Na bumuti ba yung buhay nyo? Nagkaroon ba ng train ang Visayas, ang Cebu? Nagkaroon ba ng train ang Mindanao? Nadagdagan ba yung mga, nalagay ba ng mga heart center sa mga lugar nyo? Sa mga lung center? Bakit sa Manila lang siya hanggang ngayon? So wala. Kawawa tayo. Kaya all the more reason na there's a lot at stake dito sa 2028 election. For a change, pwede na yung same lang. Pwede na yung Marcos at Duterte lang. Iba naman, And please always tell this to our kababayan. Appeal on them na iba naman. Hopefully yung reform oriented, hindi magnanakaw. Hindi magnanakaw o galing sa pamilya na magnanakaw. Okay? So please you can help in our electoral reform crusade by sharing this vlog, by liking this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga bubotante, and also by supporting the VAT team, para we can make more vlogs like this. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.